Sa tuktok ng bundok, isang sigaw ang umaalingaw-ngaw. Sa loob ng banal na haligi ng sinaunang lupain, ang mga batong bundok ay nagkakabit-kabit, lumilikha ng isang pasukan sa gitna ng bundok. Isang ilog mula sa itaas ang bumubuhos, lumilikha ng isang kahanga-hangang tanawin. Sa gitna ng ganoong kagandang lugar, naroon ang pagmumukha ni Li Qing na tumutulo ang sipon habang lumilipad. Nakita ito ni Wang Feng at nangutya, hindi ba't sinabi mo na sa loob ng banal na haligi ng sinaunang lupain, ang grabidad ay mas malaki kaysa sa labas? Hindi ka na makagalaw kaya gusto mong sumabay sa amin. Sanay na ang mga dating disipulo sa ganitong eksena at hindi na gaanong nag-aalala. Tanging si Li Tianxin lang ang baguhan sa sekta, kaya bahagya siyang naguluhan, hindi sigurado kung tama ba ang kanyang desisyon na sumali sa sektang ito. Si Li Qing, na handa nang sumubsob sa lupa, ay pilit na nagpaliwanag, ang ibig kong sabihin ng sumabay ay hintayin niyo ako. Habang nagpapaliwanag ang binata, dahan-dahang iniinit ni Ling Fei Wu ang kanyang kamay. Idinagdag niya hindi sumama sa hukay. Agad na pinatama ni Ling Fei Wu ang ulo nito, dahilan upang lumubog ito, parang isang spring, at upang bigyan siya ng karagdagang lakas upang patuloy na lumipad sa hangin. Nang makita ni Li Tianxin na paulit-ulit na sinasaktan ang isa, bahagya siyang naguluhan dahil hindi niya maintindihan kung bakit pinagtutulungan ang isa. Lumapit si Li Tianxin kay Ling Fei Wu na may nagtatakang mukha at nagtanong, Ling Shiji, bakit niyo tinutulungan si senior brother? Bukod pa roon, napakalakas pa. Hindi ba ninyo natatakot na makapinsala ito sa kanyang pundasyon? Ipinaliwanag ni Ling Fei Wu kay Li Tianxin, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, mayroon siyang katawan ng Xuanling Turtle Immortal, kaya mas malakas siyang masaktan. Nang marinig ito ni Li Tianxin, napabulalas siya sa pagkamangha, hindi ko akalain na mayroon siyang ganoong espesyal na katawan. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang ating senior brother. Pagkatapos magpaliwanag, ipinagpatuloy ni Ling Fei Wu ang kanyang gawain, hinahabol si senior brother upang dagdagan ang kanyang bilang ng mga tama. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nagawa nang mapansin niya ang isang bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Ang lugar na ito ay kakaiba. Kasabay nito, bumangga si Li Qing sa mga kakaibang bagay na kulay berde sa harapan ni Ling Fei Wu. Nagtataka si Ling Fei Wu, ano ang mga bagay na parang korales? Sinabi ni Li Qing na bahagyang pasa ang mukha, nakita ko na. Hindi ito mga korales kundi mga ugat. Ito ay isang baligtad na kagubatan. Hindi gaanong nag-alala ang lahat kay Li Qing sa ibabaw ng ugat at lumapit para tumingin sa paligid. Habang naglilibot ang lahat, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, parang nagmumula sa isang halimaw na gumagalaw sa mga ugat. Dahil dito, hindi na nakakapit si Li Qing sa ugat at nahulog sa lupa. Naramdaman ng lahat ang pagyanig ng lupa at nagulat, tumitingin sa paligid upang hanapin ang sanhi nito. Agad na natukoy ng lahat ang direksyon ng pinanggalingan at tumingin doon. Nakita rin ng nilalang ang grupo ni Wang Feng at sumugod patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Nang makalapit ang nilalang, nakita ng lahat ang puting balahibo at itim na kuko nito na parang hindi nahugasan ng maraming taon. Bukod pa rito, mayroon itong napakahabang buntot. Isa itong malaking unggoy. Tinitigan nito ang grupo na may berdeng mga mata at naggangalit ang mga ngipin. Nang makita ni Mu Yunfei ang mga mata at katawan nito, bahagyang kinabahan siya. Iba naman si Li He. Nakapamaywang siya at nagmamalaki, na parang ang nilalang sa harapan niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Si Li Qing naman ay hindi na kailangang banggitin. Natakot siya ng husto, tumutulo ang sipon at luha. Hindi agad umatake ang halimaw, tinitigan lamang ang grupo at naggangalit ang mga ngipin. Itinuro ni Wang Feng ang halimaw at tumingin sa likod, marahil isa itong demonic beast na nahawaan. Sa pangkalahatan, ang paglilinang nito ay maaaring nasa Peking realm. Sige, sino ang gustong sumubok? Nang marinig ni Li Qing ang sinabi ng kanyang sect leader, pawis na pawis siya. Narinig ko na ang mga demonic beast sa loob ng banal na haligi ng sinaunang lupain ay napakalupit. Kapag lumaban, lalaban hanggang sa kamatayan. Kung lalaban ako ngayon, hindi ba't nagpapakain ako sa kanila? Ngunit habang natatakot siya ng husto, sinimulan ni Mu Yunfei na dahan-dahang bunutin ang kanyang espada mula sa kaluban nito at humakbang patungo sa halimaw na may determinasyon, ipagkatiwalaan niyo sa akin ang halimaw na ito. Itinutok niya ang kanyang matalim na espada sa kanyang liig at mumiti ng may kumpiyansa na parang kayang-kaya niyang talunin ang halimaw sa harapan niya.
Dahil may nagboluntaryo, walang balak si Wang Feng na tumanggi at binigyan siya ng thumbs up. Tama, maaari kong makita kung gaano nakalaki ang paglago ni Mu Yunfei sa ilalim ng patnubay ni Ye Guchen nitong mga nakaraang araw. Nang makita ni Li Tianxin ang mabilis na pagpayag ni Wang Feng, natigilan siya. Sa sandaling iyon, nakita niya sa kanyang isipan si Wang Feng at Mu Yunfei na nakangiting nakahawak sa buntot ng unggoy. Iyon ay ang Azure Cloud Demonic Ape, isang Peking Realm Demonic Beast. Bakit parang sa paningin ng sect leader at ni Mu Shixiong, isa lamang itong ordinaryong maliit na demonyo na maaaring talunin anumang oras? Alam din ng Azure Cloud Demonic Ape na napagdesisyonan na ang kanyang kalaban, kaya ibinalot niya ang kanyang buntot sa ugat sa likod niya. Pagkatapos ay yumuko siya at umikot sa ugat upang makakuha ng lakas, at kinuyom ang kanyang palad na nagpapadaloy ng berdeng demonic energy. Matapos ihanda ang lahat ng maingat, agad siyang sumugod patungo kay Mu Yunfei na may buong lakas na suntok. Nang makita niya ang halimaw na kusang sumugod patungo sa kanya, ngumisi siya at itinaas ang espada sa kanyang kamay. Tamang-tama. Agad niyang ginamit ang dalawang daliri upang magpadaloy ng espiritual na enerhiya sa espada, na nagbalot dito ng malaking berdeng espiritual na enerhiya. Matapos gawin ang lahat, agad na inilabas ni Mu Yunfei ang kanyang ultimong galaw, ang Heavenly Rainbow One Sword, at sinaksak ang kamay ng Azure Cloud Demonic Ape. Nang makita nito ang atake, alam nito na hindi ito pangkaraniwan at halata sa kanyang mga mata ang takot. Napakabilis ng mga pangyayari. Mabilis na pinatalsik ng atak ni Mu Yunfei ang Azure Cloud Demonic Ape ng ilang 10 metro. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang atake ni Mu Yunfei. Dahil dito, nakatulong ang mga ugat upang pigilan siya na lumipad pa ng malayo. Ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng atake kanina at ang dugo ay nagsimulang bumulwak. Dahil dito, sumigaw siya sa sakit. At syempre, hindi lamang iyon. Inihagis ni Mu Yunfei ang isa pang espada ki upang tapakan siya. Sumugod siya patungo sa halimaw sa isang iglap, at agad na inihagis ang isa pang espada patungo sa Azure Cloud Demonic Ape na naglalayong kunin ang kanyang buhay. Nang makita ng demonic beast na malapit nang tumama ang atake sa kanyang ulo, halata sa kanyang mga mata ang sindak.